Good morning, good morning, good morning. It's Monday morning at live po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Dahil Monday po ngayon, mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Start your day right at amin pong ipinapaalaala sa inyo, huwag tayong makakalimot na bawat umaga na ating nasisilayan, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Higit sa lahat, magtagubilin tayo at tayo humingi ng gabay upang tayo'y patnubayan sa atin pong mga paggawa. At ngayong araw po na ito, makakasama din natin ang ilan naman sa atin po mga kapatid sa MCGI, members ng Church of God International Antipolo Chapter, upang tayo po ay makapagtulong-tulong naman na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Makibalita tayo doon sa atin pong representative sa Antipolo, si Brother Armin Voluntad. Brother Armin, good morning po sa inyo dyan sa Antipolo. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Kuya, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa oportunidad na muli pong ipinagkaloob sa atin. Kuya, masaya po ang puso naming mga magkakapatid na kami po ay makabahagi sa ganitong gawain. Nagaya po ng pag-aabot at tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Salamat po sa Diyos! Back to you, Kuya! Maraming salamat, Brother Armin Voluntad, at sa inyo po lahat na ating mga kapatid na nandyan ngayon. Salamat po sa inyong partisipasyon na tayo ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Panginoon, pagbati sa inyong lahat ng pag-ibig at kapayapaan. At bago tayo magpatuloy, dun po sa ating mga kapwa-tao na nanonood, ating mga taga-subaybay na nagluluto ngayon at yung mga mahilig magluto, meron pong isang putahe na hindi naman nawawala kapag naghahandaan tayo, no? Sa mga Pilipino, ito po yung tinatawag nilang spring roll o lumpia. Paano ba lutuin yan at ano ang maaari nating matutunan sa bahaging ito sa ating pong Cook It Right? Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Baby Heart, magluluto tayo ngayon ng lumpia! Lumpia? Pero hindi pwede sa akin yung oily uncle. Anong hindi pwede? Dapat nga kung health conscious ka, ito yung dapat mong kainin dahil ang gagawin natin ngayon ay kagaya mo, fresh. Fresh? Oh, fresh kasi ang lulutuin natin ngayon ay fresh spring roll. Wow, gusto ko yan, Uncle, fresh. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ito ang ating mga ingredients. 1 piece carrot, 1 piece cucumber, 1 piece ripe mango, 8 pieces scrub sticks, 3 cups hot water, spring roll wrapper, 2 cups water, and lettuce. For the sauce, 1 cup mayonnaise, 1 tablespoon sesame oil, 1 teaspoon lemon juice, salt and pepper to taste. Hiwain ng carrots, cucumber, ripe mango into julienne cut. Sa isang bowl ay buhusan ng hot water ang ating mga crab sticks at hayaan itong nakababad for 1 minute, saka i-drain. Balutin ng plastic cling wrap ang dry na chopping board. Maglagay ng tubig sa isang plato at kumuha ng isang spring roll wrapper, i-dip lang ito, saka ilapag sa wrap chopping board. Maglagay ng 2 leaves na lettuce at saka ilagay na din ang ating mga nahiwa na carrots, crab sticks, cucumber at mango at saka i-roll lang ito hanggang sa mabalot. Repeat process hanggang sa maubos lahat ng ingredients.
Ngayon naman, para sa ating dressing, sa isang mixing bowl ay maglagay ng mayonnaise, sesame oil, lemon juice, at salt and pepper to taste. Ayan, gawa na ang ating fresh spring roll. Yes, at pwede rin itong gawing snacks dahil nagbibigay ito ng iba't ibang benepisyo sa ating kalusugan. At ang ginawa natin ngayon, Angkol, ay Vietnamese version. Ah, kaya pala, bet na bet. Tara, kain tayo. Huwag natin kakalimutan na bago kumain, manalangin. Fresh na fresh at bet na bet. Sa ating Wonders of Creation, alam ba ninyo na meron pong hayop na 3 ang kanyang puso? Bakit kaya 3 ang puso ng hayop na ito? Panoorin po natin sa ating Wonders of Creation. Dalubhasa sa pagbabalat kayo para maitago ang sarili mula sa mga predators at mga potential preys. Ang octopus or pugita ay isang klase ng lamang dagat na main ingredient sa ilang paborito nating mga delicacies. Sa Korea, kinakain ito ng hilaw. Sa Japan, sikat ang street food na takoyaki, which literally means pan-fried or grilled octopus. Sa kabila ng kakaibang alien-like at monster feel na look ng mga octopuses, these animals na higit na sa 330 million years nang naninirahan sa mundo, according to the oldest discovered fossils, hold many surprising secrets and amazing facts that set them apart and unique kumpara sa iba pang mga klase na hayop. Ito ang ilang wondrous characteristics ng mga octopuses na minsan nang naituring na dumb animal ni Aristotle. Una, blue or asul ang dugo ng mga pugita, iba sa karaniwang lamang dagat. Pangalawa, they produce ink, hindi lamang para magtago at umiwas sa mga predator, but also to inflict pain sa mga mata ng mga kalaban. Their inks has chemicals that is painful to the eyes. Pangatlo, may malaking brain ang mga octopus. Sa ibang pag-aaral, may 9 na utak daw sila, claiming na ang bawat tentacles nila has mind of its own. Pang-apat, pagkatapos magtalik ng mga pugita, may kunting panahon na lang sila para mabuhay. Ngunit ang pinakakamangha-manghang discovery ng mga experts sa mga octopuses ay tungkol sa kanilang puso o heart. May 3 puso o heart ang mga pugita. Studies confirms that ang isa sa mga puso ang nagpapump ng dugo sa buong katawan, while ang 2 pang iba ay responsible para magpump ng dugo papuntang gills para mangolekta ng oxygen. Sadyang hindi tayo nawawalan ng kakaibang mga tuklas sa mga living creatures na nasa mundo. Mayroon mang mga general na kategorya o mga animal kingdom according sa biology. Hindi pa rin maiiwasang may mga distinct na mga character ang bawat nilikha. May ibang unique traits na madaling napapansin at mayroon namang hindi at na nakakagulat na matuklasan, like those of the octopuses. This is just one way of how nature displays its wonders of creations.
Ngayon po, pinapaalaala namin sa inyo, opisyal na po na idineklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-init dito po sa ating bansa. At paiigtingin nga daw po itong pangyayari na ito dahil alam naman ninyo, dahil pag dumadating ang buwan ng Marso, nagiging tag-init at ito po ay meron ngayong deklarasyon ng El Nino sa atin. Alam nyo ba kung ano itong El Nino? Alamin po natin sa ating Now You Know. Umiikli na yung return period ng mga strong and super strong El Nino events. There is also the increasing probability of La Nina at 62%. Nakikita natin na mataas ang posibilidad, more than 50% na mag-develop ang La Nina sa buwan ng Hunyo. Madalas nating naririnig sa balita ang tungkol sa El Nino phenomenon. Pero ano nga ba ito? Ang El Nino ay bahagi ng tinatawag na ENSO cycle o ang El Nino Southern Oscillation Cycle. Ito ay ang natural na pagbabago ng klima sa tropical Pacific Ocean. Ang ENSO cycle ay may tatlong bahagi: ang El Nino, La Nina, at ang neutral phase. Ang El Nino ay ang mainit na bahagi ng ENSO. Noong 1800s pa ay naobserbahan na ang pagbabago ng temperature ng tubig sa Pacific Ocean. Tinawag itong El Nino o ang batang lalaki dahil kadalasan ito ay nararamdaman tuwing December. Mas matindi ang epekto ng El Nino sa kasalukuyan dahil mas madalas na itong maranasan at dahil na rin sa mga pagbabago sa klima. Now you know! Ngayon po ay mayroong mga babala dahil bagong virus na naman po ito na kumakalat at ang tawag po nila ay pertussis o whooping cough. Ano ba ito? At ano-ano ang paraan para tayo po ay makaiwas dito sa sakit na ito? Panoorin niyo. Narinig mo na ba ang ganyang ubo? Yan ang bumibidang sakit ngayong tag-init. Isang respiratory disease na lubos na nakakahawa lalong-lalo na sa mga sanggol at mga bata. Ito ang tinatawag nilang pertussis o whooping cough, na kung sa Tagalog ay ubong dalahit. Iba't ibang local government unit na sa bansa ang nagdeklara ng pertussis outbreak sa kanika nilang lugar. Ngunit don't panic! Ayon sa Department of Health o DOH, walang rason upang mag-lockdown muli. Dahil ang sakit na ito ay kayang maiwasan at kaya ring magamot. Ayon sa mga eksperto, pinakamabisang panangga laban sa pertussis ang pagpapabakuna. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong magagawa bukod dito. Narito ang ilang tips at reminders upang makaiwas sa ubong dalahit. Dulot ng bacteria at hindi virus ang whooping cough. Kaya naman, pwede itong mapigilan sa pamamagitan ng pagiging malinis. Ang pagpapractice ng proper hygiene ang isa sa mga sandata laban sa sakit na ito. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Kung hindi available ang tubig at sabon, ay pwedeng gumamit ng hand sanitizers o alcohol upang maiwasan ang pagkalat ng bacteria. Kapag uubo o sisinga, bukod sa pagsasabi ng "excuse me", dapat marunong ding magtakip ng bibig at ilong gamit ang tissue para wag nang makahawa sa iba. Kung walang tissue, pwedeng gamiting pangtakip ang siko. Huwag direktang umubos sa kamay dahil maaaring mag-transfer pa ang bacteria sa ibang mga bagay. Para makapag-ingat, pwede ring magsuot ng face masks kapag pumupunta sa public places. Hindi lang nito pinoprotektahan ang sarili, pati na rin ang mga tao sa paligid kung ikaw mismo ang may sakit. Bukod sa proper hygiene, i-practice din ang self-care upang maging matatag ang resistensya at hindi agad dapuan ng sakit.
Siguraduhin kumakain ng masusustansyang pagkain at palaging hydrated ang sarili. At syempre, huwag kalimutang mag-exercise at bigyan ng pahinga ang inyong katawan. Tulog din pag may time kasang bahay. O diba? Simple lang ang mga tips na ito, ngunit malaki ang magiging epekto kung talagang gagawin ninyo. Kaya naman, hindi dapat mabalisa kung may bagong sakit na namang nababalita ngayon. Kayang-kayang maiwasan ang pertussis. Basta inaalagaan ang sarili, may tiwala sa Diyos at panalangin, you can do it! Atin na pong balikan ang ating mga kapatid dyan sa lugar ng Antipolo sa Rizal. Alamin natin kung sino po sa ating mga kababayan ang ating namang sasaklolohan sa pagkakataong ito. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Muli naroon nating representative. Tawagin po natin si Brother Jolitz Matangat. Brother Jolitz, magandang umaga sa inyo. Good morning once again dyan sa Antipolo. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Santa Cruz, kung saan, Kuya, ay makakasama po natin ngayon umaga ang ating barangay captain na si Kapitan Cirilio Bebot Tenorio. At kasama din natin, Kuya, ang mga kababaihan dito sa Barangay Santa Cruz. Pero bago po yan, Kuya, nais lamang po namin kayong bigyan ng kaunting background. Ang Barangay Santa Cruz, Kuya, ay may tuturing na may malaking populasyon dito sa Antipolo City. Kaya naman po, Kuya, ang MCGI sa awat tulong po ng Diyos ay mag-aabot ng tulong para sa ating mga kababayan po dito. At ngayon nga, Kuya, kasama po natin ang ating kapitan dito sa Barangay Santa Cruz, si Kapitan Bebot at ang sangguniang barangay. Good morning po, Kap. Kap, sino nga po ang pagkakalooban po ng MCGI? Unang-una, pasalamat po tayo sa Panginoon ang pagbibigyan po natin ng mga regalo na katulad po ng makina ay lahat po ng kababaihan dito sa Barangay Santa Cruz. At syempre po, malaking bagay po yan sa kanila, may makina po dyan, malaking bagay po yan sa pananahi na kung ano man ang kanilang gustong ipanahi ay talagang malaking bagay po para karagdagang kita para po sa kababaihan dito sa Barangay Santa Cruz. At dahil nga, Kuya, MCGI Cares, ngayong umaga ay pagkakalob nga natin, Kuya, ang kanilang kahilingan na magagamit ng mga grupo ng mga kababaihan sa Santa Cruz. Ang sewing machine, mga retaso ng tela na maaari nilang magawa agad, Kuya, ng mga basahan. At syempre, kinumpleto na po yan natin, Kuya. May mga sinulid din at ibang kulay, depende po sa kanilang gagawin na basahan. Ngayon po, Kap, napagkaloob na po sa inyo ng MCGI ang tulong na magagamit ng ating mga kababayan. Sa tingin nyo po, malaking tulong na po ba ito sa kanila? Opo, malaking tulong na lang po ito dahil nakikita po namin na ang ating mga kababaihan, imbis na kung ano man gawin sa kanilang bahay, ay ito'y may pagtutuunan po sila ng pagkakaabalahan para kumita sila, pandagdag man lang sa kanilang kita. Ay malaking bagay na po yan sa ating kababaihan dito sa Barangay Santa Cruz. Salamat po sa Diyos, Kap. Kap, baka may mensahe po kayo na isabihin sa MCGI at kay Kuya Daniel. Unang-una, pasalamat po tayo sa Panginoon, sa UNTV at sa MCGI at lalo-lalo na kay Kuya Daniel na malaking naitutulong dito sa ating barangay at sa lahat ng barangay dito sa Barangay Santa Cruz. Maraming salamat, Kuya Daniel Rason. Salamat po sa Diyos, Kap. Kuya, bukod po sa sewing machine, mga retaso at mga gamit sa pananahi, mayroon din tayong ilang grocery packs na ipamibigay para sa ating mga kababayan na walang anuman mula sa ating MCGI Free Store. At kanina din po, Kuya, mayroon din tayong libreng almusal para sa ating mga kababayan. Kaya lubos na nagagalak ang aming mga puso at ang mga kapatid sa MCGI Kogyo Antipolo Chapter dahil minsan pa, Kuya, tayo nakapag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. Kuya, bago po kami tuloy magpaalam, nais po munang bumati ng mga kapatid natin sa MCGI Kogyo Antipolo Chapter ng We Are Proud MCGI, MCGI Cares, MCGI Shine. To God be the glory. Pag-ibig! Back to you po, Kuya. Maraming salamat, Brother Jolitz, at sa inyo po lahat, mga kapatid, dyan sa Antipolo Rizal. Once again, salamat po sa inyong partisipasyon at keep on shining
and keep on caring. Pagbati sa inyong lahat ng pag-ibig at kapayapaan. Mananatili pong sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. This time, puntahan natin at tunghayan ang kwento naman ng kasipagan ng isa natin pong kababayan na nangangalakal ng mga karton, tsaka yung plastic at tsaka bakal para maitaguyod ang pangangailangan ng kanyang pamilya sa araw-araw. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Elma Alvarez. Nakatira po ako sa Imus, Cavite. 48 taon na po ako. Dati po naglalabada po ako. Pinagkakasya rin namin yung kung magkano ang kita ako sa isang araw. Minsan yung amo ko nagbibigay sa akin ng ulam. Yun. Ang anuhin ko na lang bigas na bibilhin ko. Yung iba ipunin ko para makabayad ako sa bahay. Nagsimula, yung anak ko, nangalakal siya. Sabi sa akin, ma, samahan mo ako, ma. Ngayon, sabi ko, sige, samahan kita, pangalakal. Ang kaso, nahihiya ako kasi primero pa nga lang ako nangangalakal. Hindi muna ako nangalakal. Umuwi kami. Nak, ayaw ko kasi nakakahiya. Pero sabi niya, masasanay ka rin, ma. Silang ang nagdampot. Ako, nakatingin lang ako sa kanya. Yung kalakal na dinadampot niya, ako ang nagpapasok sa sako. Yun. Siyempre, nasanay na ako. Kasi minsan, mayroon namang gabi na naglalabas sila sa gabi, nangangalakal kami sa gabi. Susumikap po kami sa pangangalakal kasi sa hirap ngayon po, yung asawa ko walang trabaho, or extra, 8 ang aking anak. Parang pinagkasakto lang namin kahit sa isang araw, isang beses makakain kami. Basta masaya lang ang amin pamumuhay. Hindi kami mag-aaway, basta tahimik lang. Basta magsusumikap po kami na tuwing mga ngalakal, tapos magbibenta kung wala kami makain. Siyempre, mga anak ko minsan napasok. Minsan walang baon, hindi naman po naghihingi yung mga anak ko na, ma, baon ma. Basta ang sabi lang nila, mama, magsusumikap po ako mag-aral para kung ako ay makatapos, matutulungan kayo. Tanggap po nila minsan yung mga anak ko, nag-aasing. Minsan pag may tuyo, yun, linalagyan yung kanin ng tuyo. Mahirap talaga kung tutuusin kasi siyempre kahit nga pagkain namin, mahirap eh. Kapag minsan, naghihingi kami ng tulong ng mga kaibigan, yan, minsan nakakaraos kami, nakakabayad kami ng bahay, kuryente. Yun. Kasi mahirap naman kung katulad dyan, pag hindi ako makapangalakal, minsan nabibisi ako, naglalaba ako. Yung anak ko, yung hindi sa nakakapasok, kasi sinasama ko sa pangangalakal. Siyempre, nagsusumikap din yung anak ko, pati ako, magsusumikap na rin ako mangalakal, kasi para kami mabuhay. Kasi kung hindi ako magsumikap, yung anak ko nga nagsusumikap, ako pa ba na hindi ako magsumikap, na ako ang nanay, na para kami makakain ng kompleto. Sabi ko, sige, mangangalakal ako araw-araw para ang mga anak ko hindi mahirapan. Mahirap ang pangalakal, pero tinitiis ko talaga kasi siyempre kahit mainit, tinitiis ko yan. Kailangan talaga ako mangalakal. Yung mga anak ko, iniisip ko para makakain lang. Kung hindi ako mangalakal, anong kakainin? Di gutom. Yun ang inano ko, sabi ko, kahit mainit o ano man, o hating gabi, titiisin ko kahit puyat, okay lang. Basta yung anak ko, iniisip ko yung mga anak ko. Siyempre, mga anak ko maliliit pa. Kailangan ko talaga yun magsumikap na mangalakal ako. Nang nauwi ko, pag ako nagbibinta, minsan 150. Bumibili ako 1 kilong bigas, tuyo, kung ano ang minsan kape. Mababait po yung mga suki. Pag nakikita po ako, binibigay yung kalakal. Ay, bakit ngayon lang kayo yung kalakal nandito na? Yan, hindi ako nabili ng kalakal, sila nagbibigay sa akin. Nakakaranas ako minsan, nasusugatan ako kasi hindi ko alam, may lata pala yung nakabuka, pag ganyan ko, nasusugatan ako, minsan may uod. Tinitiis ko yun, yung uod na yun, siyempre nandoon yung kalakal, kailangan ko kunin.
Di bali, naghahanap buhay kami nangangalakal. Hindi naman kami aargabyado. Marangal naman yung ginagawa namin, hindi naman kami umaano sa mga kung ano-ano. Opo, masaya po kami. Kahit papaano masaya kami kasi nandiyan nakikita ko yung mga anak ko. Buo ang pamilya po namin, hindi kami nagkakawatak-watak. Huwag sila walang pag-asa, magsumikap sila kahit papaano. Kasi tayo naman, kahit sabihin tayo naghihirap, mayroon din pag-asa kahit sa bandang huli, magkakamayroon din tayong pag-asa. Magsumikap tayo para di tayo mahirapan. Ipagtiwala natin sa Diyos ang ating ginagawa. Samahan ang sipag at tiyaga. Laban lang! Sa ating viewpoint, muli po isang issue naman ang atin pong itinanong sa ating mga kababayan kung para sa kanila anong topic o usapin ang kaya nilang paglaanan ng maraming oras at panahon. At bakit? Sa bagay ngayon, pagka nagbukas kayo ng social media, ang dami pong mga isyong pinag-uusapan kung ano-ano. Minsan kahit na yung away lang ng kung sino-sino o kaya kung minsan yun lang merong nahulog sa kung saan. Pag-uusapan, sino ba may kasalanan? Merong sumemplang na motor, sino ba ang may kasalanan? At iba-iba po na maraming mga usapin. May naghiwalay na vlogger, merong vlogger na naging magkarelasyon. Naku, napakarami po at napakaraming mga komentaryo. Minsan mga hundreds of thousands pa yung mga comments. Ibig sabihin maraming mga nakikisawsaw. At maraming nagtatapon ng kanilang mga panahon sa iba't iba pong mga usapin. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano bang usapin ang para sa inyo ay pwede niyong pag-ukulan ng maraming oras at panahon? At ano naman po ang inyong dahilan? Pakinggan po natin ang naging sagot ng ating mga kababayan sa topic na yan. At ano ba ang maaari naman po nating makuhang katwiran mula sa banal na kasulatan na dapat higit na paglaanan natin ng panahon at oras. Tungkol sa business. Kasi gusto kong lumawak yung kalaman ko. Gawa ng nag-uumpisa pa lang kasi ako. Hindi pa ako masyadong sa... Ayan, meron akong burger, yung fries, tapos meron akong mga prutas, tapos itong isaw-isaw. Pero ito ang bestseller ko. Itong mabilis sa akin. Ang topic po na kaya kong paglaanan ng oras at mapang panahon ay yung pag-aaral ng Diyos. Siyempre po, sa panahon po natin ngayon, madami ng pinagkaabalan yung mga tao, katulad ng kalayawan, yung mga iba't ibang uri ng kasamaan po, siyempre. Isa rin po yung sa natutunan namin sa mga ngaral namin na dapat paglaanan talaga natin ng oras at mahabang panahon yung pag-aaral ng Diyos kasi yun po yung paraan para tayo maligtas at makapunta po sa langit. Pamilya po ang inuuna ko po para buhayin sila. Ang focus ko ngayon sa buhay ay maghanap buhay araw-araw. Saka sa Diyos para iligtas sa araw-araw na maghanap buhay. Kung makakatulong sa pamilya ko pwede. Ganun no, kung makakatulong sa pamilya. Lilit pa kasi ng mga anak ko kaya kailangan maghanap buhay. Kaya focus ako sa hanap buhay. Sa mga taong nakapaligid, kapag may mga lumalapit o hindi naman talaga lumalapit, nagkataon lang na napapunta sila sa akin. So yun, nagbibigay talaga ako ng oras para makapagkwento man lang sila kasi may mga tao talaga na wala nang time para sa mga ganun. Di po ba kayo interesado sa mga ibang usapin, lalo na po sa mga social media, sa balita? Hindi masyado akong interes. Kasi talagang yun talaga yung nangyayari. Kaya lang, pag palagi yun ang makapakinggan mo, na-stress ako. Yun.
Siguro po yung usapin patungkol sa kalusugan. Sa dami na po na sakit na nararanasan ng ating bansa, di naman lingid sa kalaman na lahat tayo nakakaranas ng mga sakit. Pag tuwing napag-uusapan ang mga sakit, nandun ako palagi para i-share sa mga katrabaho ko or mga kaibigan ko at maging sa pamilya ko tungkol sa mga kung ano yung mga remedy or kung ano man yung mga dapat gawin na hakbang para maging maayos at maging healthy ang bawat isa. Siguro yung topic pong yun is about sa mga memories. Kasi lahat naman po tayo nanggaling sa pagkabata. So habang tumatanda po tayo araw-araw, kahit nga mga nangdaan lang po kahapon pwede po natin ikwento, di ba? So yung mga memories, kung saan po ano yung mga napagdaanan natin, paano tayo naging better, tapos kahit yung mga pagkakamali natin noon, pwede natin may kwento para maging makapagbigay advice na rin or experience, masabi mo sa mga tao kung ano yung mga masishare mo sa kanila. Yun lang. Kasi sa religion, marami kang mapupulot na aral. Saka lahat na halos na ang usapin, nasa religion, napapalo sa religion, lalo kung nagbabasa ka ng Bible. Ako, para sa sarili ko, religion ang gusto kong pag-usapan. Sa mga aral, at pampamilya, pangkaibigan, lahat halos nandun na sa religion pag yun ang pinag-usapan natin. Kaya na sa akin, religion, lalo ako, mahilig ako sa usapin na pan-Diyos. Ngayon, sa mga gawain, active din ako sa gawain sa religion. Tulad ngayon, naandito kami, gumaganap ng tungkuling tinanggap namin sa Diyos. Yun, yung gusto kong pag-usapan, religion, di ako magsasawa. Kahit buong buhay ko, religion. Kasi yun ang pangarap ko. Maanib sa totoong iglesia. Ang conversation o pakikipag-usap ay isang mahalagang bahagi ng karanasan para sa mga tao. Ginagamit ito para mag-share ng ideas, saloobin at damdamin. Ang pakikipag-usap ay nagiging daan para magkaroon ng pundasyon ng ating mga relasyon sa ibang tao. Ilan sa mga madalas pag-usapan ay ang tungkol sa lagay ng panahon, arts and entertainment, at sports. Pero ayon sa Biblia, ano kaya ang inirekomenda na dapat pag-usapan? Kung paano sa panahon ni Noe, nalilibang sila sa kain, inom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Biglang-bigla dumating yung paglipol, yung baha, nilipol sila lahat. Para rin sa Sodom at Gomora, kumakain sila, umiinom sila, nag-aasawa, nagtatayo ng bahay, nagtatanim. Kumbaga, normal na normal ang buhay nila. Biglang pag-alis ni Lot sa Sodoma, kinuha si Lot nung anghel, umulan mula sa langit ng apoy at asupre, nilipol silang lahat. Kaya po, napahamak sila. Baka ngayon ang mangyari sa atin, ganun din. Baka libang na libang ka sa computer, saka sa cellphone. Lahat hulalas ng tao ngayon, may hawak na cellphone, pati matatanda Maghapon, puro cellphone na lang ang inaatupag. Wala nang panahon sa Diyos. Minsan, di na nagsisimba. Yung iba, pagdating sa relihiyon, wala silang gana. Pero ang gusto nila, pasyalan, kainan, mga handaan, yun ang mga gusto ng tao. Baka biglang-bigla, dumating ang Panginoong Jesus, kawaawa naman po tayo, pati ang ating mga pamilya. Kaya nag-aanyaya kami, maghanda tayo. Ako po kasi naniniwala, hindi na masyadong matagal na matagal. Malapit na lang matutupad na lahat yung hula sa Biblia, babalik na ang ating Panginoong Jesus. Sana bago siya bumalik, makita po tayo na naghahanap tayo talaga ng kaligtasan. At yun po ang aming inio-offer sa inyo mga kapatid. Makisama kayong mag-aral, magsuri, basta't makinig lang kayo, magdala kayo ng lapis at papel, isulat nyo talata, mag-aral kayo sa bahay. Bigyan po nating panahon ang Diyos. Dadating po kasi ang panahon, kakailanganin natin ang Diyos sa buhay natin. Pagka tayo nagigipit at tayo may mga hinaharap na mga iba-ibang mga problema sa buhay, kailangan natin ng Diyos. Baka tayo mapasama.
kung hindi natin bibigyan ng panahon ang Diyos sa ating mga buhay. Unang ating obligasyon, hanapin natin ang Diyos. Samantalang siya'y masusumpungan. Pakinggan niyo po ang salita ng kasulatan. Hanapin ninyo ang Diyos, ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Nakasulat po sa Biblia yan. Samantalang meron tayong panahon, meron tayong pagkakataon, hanapin natin ang Diyos samantalang siya'y masusumpungan. Samantalang siya'y malapit. 55. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Samantalang, ay ibig sabihin samantalang, while you still have time. Kasi baka mawalan ka na po ng panahon o pagkakataon. Kasi hindi naman tayo laging buhay. Dadating ang araw, ayaw natit gusto. Maaari tayong magpahinga. Kaya samantalang meron pa tayong panahon, hanapin na natin ang ating Diyos na ating paglilingkuran. Sa atin pong patuloy na layuning makahikayat sa ating mga kapwa-tao na samantalahin natin ang bawat mabuting pagkakataon na mayroon tayo. Kung tayo po ay maaaring makagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao, huwag nating palalagpasin na kung nasa kapangyarihan nating gawin ang mabuti, sabi nga ng Kawikaan 3:27, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Kaya pumuli isang social experiment ang ating isinagawa. Maramdaman natin kung ano ang mga nakapaloob sa bawat pagkakataong hindi natin inaaksaya na tayo ay makagawa ng kabutihan. Panoorin po natin. Uy, boy ba? Ay, nagtubig eh. Ano rin siya na siya? Anak, Marisaryo ba? Si boy, ikaw ka doon. Gutom ka? Ha? Eskwela ka doon? Eskwela ka? Kaon na ka? Wala pa kay kaon? Pagkaon, sa inyo sudan. Pagtubloon sa sudan, bayagan. Ha? Ako na itong kakakatuan. Dahil kina ako na magbayad. Kani, kaong kani? Ikaw dito. Ali, kaong na dito. Ikaw dito ba? Hindi na. Ilok-alok ko kailangan ko yung mga apo po. Kita natin nga kaya patulungan, matulungan natin. Nanalangin ko na sana mayroon pang mga tao mag-awa sa kanila. Ayaw, sige na magtubig. Ayaw, sige na magtubig. Kahit kunti lang yung pera ko, basta may maibigay ako. Para sa akin, hindi naman siguro kung anong itsura. Kung nakita mo, dapat mong tulungan mo. Dinadalangin ko talaga na lahat matulungan. Kahit anong estado mo sa buhay, kahit mahirap ka, pwede naman kang tumulong sa kunting paraan lang. Salamat po kasi
ang ganda ng ano mo, para bang maluwag ba? Oh, maluwag. Pero na meron kang mga problema, parang mawala. Pag yung ganyan bagay, nakatulong ka. Dalawang cheese, kain ka. Araw-araw gumawa tayong mabuti. Walang gawalan sa tao kung ikaw tumulong man. Kaya tayo yung gumawa ng kabutihan para lagi tayong handa. Balik ka na dito. Papa ka na kaon? Orag magkuhan po ng akong dughanan. Na kung may nga na po tapra sa iya, mo itong ako gitsyan di pa kuhan. Dali ra magiging kumaluoy po ma'am. Orag naluoy gid ko sa iya na nga na siya. Kung sulod rilong kaon. Ako lang gitsya wa si kwarta. Ako pa sa Ginoo tagang bigong taas pa na kinabuhi na makatabang bakwa sa sama sa uban na kumatabangan. Hello. Sakit mo siya? Huwag ka nagkahon? Ha? Opo. Wa? Ikaw. So nararamdaman ko yung nararamdaman ng mga taong nangingailangan. So I know na sa ganitong paraan, mapakita natin na hindi lahat ng tao na walang puso, no? May mga tao pa rin na tire na kayang tumulong kahit walang anong kapalit. Pag may matutulungan ka, maging masaya ka talaga eh. Bawat sa isa sa atin, parang may binigay si Lord na purpose ang tumulong sa ating kapwa. Pag love natin si Jesus, kailangan love din natin ang kapwa. Muli po ang aming paanyaya sa inyo sa pagpapatuloy ng ating naman pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po ay patuloy nyo kaming mapaunlakan, maibahagi sa inyo ang mga salita ng Diyos, ang mga aral ng Panginoong Hesus, mga kanyang mga kautusan, doktrina na dapat nating isa kabuhayan. Magpapatuloy po yan mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, dito po sa UNTV at sa iba't ibang mga social media platforms na atin po namang ginagamit. Kasabay nito, mayroon po tayong segment na Rise and Shine. Ito po ay tuwing Monday dito po sa Good Morning Kuya program. Alas 6 po ito ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. At inuulit po namin ang ating naman paanyaya sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Bukas po naman ito ang ating MCGI Clinic. Ito po ay isang medical services na ating ipinagkakaloob sa ating mga kapwa-tao regardless kung ano man po ang inyong religion, ano man ang inyong political affiliation. Ito po'y ginagawa natin ng walang diskriminasyon. Sa number 141E Rodriguez Avenue sa Marikina City, dyan po sa ating MCGI Charity Center, meron po tayong MCGI Clinic every Friday. Amin lamang pong munting kahilingan, alas 5 po ng umaga hanggang alas 9 po ang ating registration. Dala lang po kayo ng isang valid ID na government issued para po sa inyong proper identification. At yan naman po ay maaari kayo makapag-avail na ng mga libreng medical services. May dental po tayo dyan, meron tayong consultation, meron na din po tayong mga laboratory, ECG, X-ray, ENT, ultrasound, at meron po tayong mga libreng gamot na ibinibigay po dyan. At huwag niyong alalahanin kung sakali man kayo po ay abuti ng medyo matagal-tagal na oras sa paghihintay dahil medyo mahaba po kung minsan ang pila, meron naman tayong kaunting pangtawid ng gutom po para sa inyo at libre po lahat yan. Wala po kayong sukat na alalahanin na kailangan po ninyong gastusin mula sa check-up hanggang dun sa laboratory, dun sa dental po natin may extraction, may dentures din po tayong mga slots na ibinibigay at sa atin pong optical, meron din po tayong binibigay na mga libreng mga salamin
lahat po naman yan ay libre. Kaya wala po kayong aalalahanin kundi makapagsadya lang po kayo within the registration time. Dahil meron po tayong cut-off para naman mapagsilbihan po natin lahat ng ating mga kababayan na pumipila dyan po sa atin pong MCGI Clinic sa Marikina City. At ulitin po namin, alas 5 hanggang alas 9 po ng umaga ang ating registration. Maaari po kayong makapagsadya dyan. Yung hindi naman po makakapunta, maaari po kayong kumonsulta sa pamamagitan po ng ating MCGI Digital Clinic Hotline. Libre naman po din yan. Maaari kayong makahingi ng payo sa ating mga doktor na inyo pong makakausap. At yung mga assistive device kagaya po ng wheelchair, nebulizer, yung tungkod, walker, saklay, dun po sa mga talagang walang kakayahan ay maaari po kayo makapagpadala ng mensahe sa amin. Kailangan lang po namin ito ay ma-verify. Kung ma-verify po natin ito, kami na mismo po ang magdadala sa inyo pong mga tahanan. Hindi na po kayo kailangan pang pumunta sa ating MCGI Clinic. Kami po ay magche-check lamang ng sapat na impormasyon para makuha ang inyong location, ang address, at maipadala po sa inyo sa pamamagitan din naman ng tulong po ng ating mga MCGI riders, atin po mga kasama na naghahatid ng mga assistive devices po na ito para sa mga kapwa-tao natin po na may pangangailangan. Maraming salamat po minsan pa sa inyong pagsubaybay sa isang mabuting pagkakataong pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang makapagsilbi sa inyong lahat. At mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, iwan po namin sa inyo ang isang awitin na nagsasabing anumang laban na ating haharapin, kailangan natin lagi ang tulong at gabay ng Panginoon upang ito ay ating mapagtagumpayan. Narito pong awiting magwawagi sa tinig ni Brother Kevin Opulencia sa ating On a Good Note. Maraming salamat po. Good morning. To God be the glory. Isa'y may pinagdaraanan, may mga hirap, mga kalungkutan, may nangungulila, may namamanglaw, at ang pagluha ay hindi mapigilan. May mga hating gabi hindi mapaidlip, minsa'y nanghihina at pagod ang isip, ay tila bumibilis pagkat hindi tiyak bukas na sasabi. Mabuti na lamang at diwa ay napukaw nang maramdaman ang iyong pagmamahal. Ang mga pangamba ay agad na naibsan dahil sa pag-asa di kami walang hanggan. Aming dalangin
mga pagkukulang at mga kamangmangan. Kami ay ibangon tapat na buhay. At huwag payaan sa iyo'y mapawala. Salamat, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ikaw ang pag-asa, likas